Masama nga ba loob ng Magnolia dito sa management ng SMC dahil pinapaboran ang SMB at ang Barangay Ginebra? Ito ngayon ang usap-usapan ng karamihan pagkatapos nga makuha itong si Jeric Balanza do sa isang trade sa Converge. Ang paniwala ng karamihan, panalo pa dyan itong Converge Fiber Xers. At ang sabi nga ng iba, dapat ito si Arvin Tolentino ang nakuha nitong Magnolia Chicken Templados. Pero ang nangyari, yung Arvin Tolentino naging Jeric Balanza. Kaya sa ngayon, ang isa pa raw trade na gagawin ng Magnolia ay kukuha ng isang big man na merong outside scoring. Ang tinitignan daw nila ay itong si Isaac Go. Ang problema kasi, ayon sa mga insiders, ito pala si Mawala Tautuwa at si Christian Stan Hardinger, isa dyan sa dalawang yan ay dapat napunta na dito sa Magnolia Chicken Templados. Naaalala ninyo, no, itong San Miguel Beer ay itinraid itong si Stan Hardinger dito sa Northport Batang Pier, kapalit ni Mawala Tautuwa. Dapat para itong si Stan Hardinger malilipat dito sa Magnolia. Pero nagdesisyon ng management na ibigay siya sa Ginebra, kapalit nga ni Greg Slaughter. Samantala naman ang San Miguel noon gusto nang i-trade dito si Tautuwa dahil hindi raw naging maganda performance. Pero nung bandang huli ay hindi rin binitawan ng San Miguel Beer ito si Tautuwa. So natira na lang sa Magnolia ay wala silang nakuhang big man. Ito na lang si Abu Trater na halos hindi naman ginagamit ngayon ni Coach Chito Victorero. So sabi nga nila, panahon na raw talaga para pagbigyan naman ng Magnolia dahil palagi na lang nakukuha ng San Miguel at Barangay Ginebra yung mga big man na dapat ay dito sa Magnolia mapupunta. So tignan natin kung ito nga ay matutuloy ngayon at itong si Isaac Go ay mapibigay na dito sa Magnolia Chicken Templados. At baka ito si Arvin Tolentino masama rin. Pero hindi pa natin natitiyak dahil syempre mahirap naman kung kunin ng sabay ng Magnolia yan dahil masyadong madideplete yung lineup nitong Terra Firma Jeep na maganda pa naman ang nilalaro ngayon. Sinabi nito si Coach Yeng Giao sa isang panayam na pagdating daw dito sa kanilang lineup ngayon, masasabi na itong Rain or Shine ay isa na lamang doon sa mga konting teams ng PBA na naglalaro ng patas. Siyempre kabilang din dyan itong Phoenix Fuel Masters at itong Converge Fiber Xers na masasabing patas ng laro. Pero yun nga lang itong Converge medyo nagtatanking, so parang pinipilitin nila yung rules ng PBA para makuha itong si Baltasar sa darating na draft. So kumbaga kung titignan natin parang ang balance, ang patas na lang daw talaga ay itong Rain or Shine at Phoenix Fuel Masters. Patanggal na sinasabi ni Coach Yeng Giao na problema na talaga yung parity ng PBA ngayon, lalo na dahil alam na natin na itong SMC at MVP Group ay nakalalamang pagdating sa mga trades at pagdating doon sa salary cap. Tignan na lang natin yung lineup nitong San Miguel, Ginebra, TNT, kung kaano karami yung mga players nila dyan na masasabi natin na siguradong ang taas ng nakukuhang sweldo at hindi sasapat yung salary cap ng PBA. So yan ngayon ang nagiging problema dito. At isa pang problema, hindi naman dinedeclare kung magkano binibigay doon sa mga sweldo doon sa mga players. Yan ang sinasabi ni Coach Yeng na hindi talaga patas itong PBA pagdating na dito sa mga lopsided trades na hindi naman mapigilan. Marami bumabatikos kay Commissioner Willie Marcial pagdating sa bagay na to, pero kailangan nating intindihin na ang kapangyarihan ng PBA ay nasa kamay ng Board of Governors dahil wala namang measure na may approve o disapprove si Commissioner Marcial kung hindi siya makakakuha ng majority support ng Board of Governors. So baliwala rin kung may proposal man si Marcial para itigil yung lopsided trades dahil kung hindi papayag yung board ay baliwala rin, anytime pwede siyang tanggalin. So dito natin makikita talaga yung problema dito ng PBA na matagal ang hina-highlight ni Coach Yeng Giao na talagang pagdating dito sa mga trades ay palaging lopsided at pumapabor dito sa dalawang malaking kumpanya.